So you are now entering on the third trimester of your pregnancy. So dito sa video na to, pag-uusapan natin yung mga common symptoms, but some should never be ignored. Kapag ikaw ay nasa third trimester or nagsisimula ito kapag ikaw ay nasa 28 weeks of your pregnancy hanggang manganak. Yun yung sakop ng third trimester. Dito sa trimester na to, mas mabilis na talagang lumaki si baby mo. Mas mabilis nang lumaki yung tummy mo at mas marami ka na ring weight gain. At dahil dito, marami ka ring mapapansin na pagbabago sa iyong katawan. So, ito yung mga sasabihin ko na common symptoms na nangyayari during the third trimester of your pregnancy. So, kung ikaw ay nasa third trimester ngayon, for sure makaka-relate ka dito or possible na maramdaman mo itong mga sintomas na to. Number 1, madalas na pag-ihi. Siyempre, habang lumalaki na si baby sa loob ng iyong sinapupunan, mas naiipit na yung pantog or the urinary bladder. Kung mas naiipit na yung pantog, mas lumiliit na yung capacity nito, mas mabilis na itong mapuno at kaya madalas ka nang naiihi. Number 2, pananakit ng likod. Usually, ang pananakit ng likod, nararamdaman yan on the first, second, and third trimester. But on the third trimester, sumasakit yung likod mo because of nagbabago yung postura mo. Yung spinal cord mo nagbabago, nag-a-adjust dahil sa growing fetus. Siyempre, dahil nadadagdagan din yung timbang ng tiyan. So, yan yung mga karaniwang dahilan kung bakit sumasakit yung likod mo. Because of the growing fetus. Nag-a-adjust na yung katawan mo, nag-a-adjust na yung body mo, yung mga internal organs mo sa loob. And ang result nun, sumasakit yung likod. On the third trimester, mabilis ka na rin hingalin, mabilis ka nang mapagod, as in para kang nahahapo or hinahabol mo na yung hininga mo. Siyempre, because of lumalaki na talaga si baby, no? Lumalaki na yung tiyan mo, lumiliit na yung space for your lungs or yung sa paghinga. Kasi tumataas na nga yung tiyan mo, 'di ba? So parang onti na lang yung space ng yung paghinga. Nagigets niyo ba? So, on the third trimester, diyan na rin lumalabas yung edema or pamamaga, pamamanas ng paa. Nararanasan na yan on the third trimester. Pero karaniwan, mild lang ito. Yung pamamaga, pamamanas, mild lang yan. Nangyayari yan kapag matagal kang nakatayo or nakaupo, ayan, for sure magkakaroon ka ng manas. Kaya, walking, ganyan, wag masyadong umupo, wag masyadong tumayo. Yun yung mga ways to prevent. Makakaranas ka na rin ng heartburn or paghapdi ng sikmura. Dahil naman yan sa hormones. And because din sa growing fetus, lumalaki na yung tiyan mo, nagiging onti naman yung space ng stomach or ng tiyan mo. Pwedeng yung acid natin, mabilis na siyang umakyat, mabilis nang umangat. Nakakaramdam ka ng acid reflux, and pwede yun mag-result to heartburn or paghapdi ng sikmura. On the third trimester, mas madalas ka nang makakaranas na hirap ka nang matulog or hirap ka nang makabuo ng tulog. Pwede dahil ihi ka ng ihi sa gabi, ganun, pwede rin yun. Ang pinaka-main reason is dahil nga lumalaki na si baby, malaki na yung tiyan mo, hirap ka nang makahanap kung saan ka magiging komportable, kung saan ka makakahinga ng maayos, makakatulog ng maayos, yun. Yun yung mga possible reason. Kaya very important nga na mayroong mga unan sa paligid mo or yung mga nursing pillow or pregnancy pillow. On the third trimester, possible ka na rin makaramdam ng false labor or yung tinatawag na Braxton Hicks contraction. Ito yung tinatawag na practice contraction, kaya nakakaramdam ka na talaga ng paninigas or pananakit ng tiyan, balakang, yan, practice contraction yung tawag doon. Pero kusa lang to nawawala and hindi naman to regular. Kapag nagpahinga ka, nawawala din siya agad. So, yon yung mga normal na symptoms na pwedeng maramdaman on the third trimester or kapag pumasok ka na sa third trimester of your pregnancy. Pero ito naman yung mga sintomas na kailangan mong bigyan ng atensyon. Number 1, matinding sakit ng ulo. Number 2, malabong paningin. Number 3, pamamanas pero sa muka at sa kamay. Ayan, inform mo rin yung OB mo kapag naranasan mo yan. Number 4, syempre, pagdurugo, bawal na bawal during the pregnancy. Number 5, paglabas ng tubig or maraming tubig sa puwerta. Inform your doctor din. Number 6, ayan, lagi mong i-check si baby. Kapag hindi gumagalaw or less yung galaw niya, inform your doctor. So, yung mga yon, yung mga nabanggit ko, yun yung mga babantayan mo. Maaring senyales ito ng seryosong kondisyon. So bilang isang nurse, lagi kong paalala sa mga buntis na wag niyo pong palalampasin yung mga scheduled prenatal visit nyo. Kasi mas madaling maagapan yung problema kapag early detection. Kapag maagang natutukoy, mas madaling gamutin. Mami, kung nasa third trimester ka din, ilang weeks ka ng pregnant ngayon? At ano naman yung nararanasan mong sintomas ngayong nasa third trimester ka na, magbigay ka lang ng kahit isa dyan sa comment section para lang din mababasa ng mga kapwa pregnant mom na nanood ng video na to. So, yun lang mga mommies. Thanks for watching. Bye!